Nagawa din sila dyan. Papatay ako ng sounds. Ayan, meron tayo ditong customer, Barako. Yan, i-share ko na sa inyo para sa mga susunod makaka-encounter kayo ng ganito. Bali ito daw nasira. Siguro mga Lunes, Miyerkules lang ngayon. Ngayon pumutok ang piston. So naayos naman, kabit naman ng maayos yung piston. Ang naging problema lang doon sa may-ari, ayaw mag-push button. Siguro pag sinisipa ang kicker, siguro kung mga 30, 50 ang sipa bago daw umandar, kung hindi pa itulak. So yan, nakita nyo naman ito, Barako. Kung kilala nyo naman itong Barakong to at alam mo ikaw ang nakagawa, ituro ko na sa iyo para hindi ka na mahirapan sa susunod. So yan, hindi naman basta-basta kasi nagkakabit lang ng gato. So yan, kita nyo naman, Barako. Yan, ito tama na i-timing mo tong ibabaw, pero dapat naka-timing din. Ayan, layo. Mapapansin mo yung marking. Lampas siya. Narito lang yan, ang pinakang top niyan. Kung di mo makita, dapat binuklat mo tong gasket. Kasi hindi mo makita yung marking. Siguro hindi mo pa alam na may marking pa siya dito. Kala mo siguro pag nakatapat na yung okay na, hindi. Yan, ito yung marking niya. Yan, may kuntil siya dito. Dapat yan nakatapat. Yung kuntil na yun dito, dapat doon sa top. Ibig sabihin yung piston nakaangat. Atras natin ng konti. Pag inatras natin ng konti siya, ang layo doon sa taas, lalayo. Kaya nahihirapan si sir magpaandar gawa nun. So ang nangyayari ngayon dyan, nag-uumpugan ngayon yung piston at saka yung barbula. Sabi nga, nagbebeso-beso pagka wala sa timing. Kaya nahihirapan silang paandarin, kasi yung trigger ng pulser, siyempre hindi magtatapat sa top ng piston. Tapos ito daw, pinul wave. Check na rin natin yung pagkaka-pull wave. Ayan, hindi ko rin maintindihan tong pull wave nila. Ito, kita nyo naman, hindi ko alam kung alin ang binaklas. May naghinang. So magkakaiba talaga kami ng mga technique kung paano mag pull wave ng Barako. So itong technique nila, yan, naka pull wave, nakasuksok pa rin yung lumang charger. Di natin alam kung may function pa yung lumang charger, kasi pag full wave dapat tanggal na to. So hindi naman natin alam kung paanong sistema ang ginawa nila, So mamaya check ko. Pero doon sa pagkakahinang at pagpo-full wave, magkaiba kami ng technique kasi nakita ko rito. Ayan, katulad niya, kita nyo luwag yung wire. Aray ko. Ayan, nagalaw yung wire, hindi batak na batak. Okay lang sanang luwag, basta wag lang tanggal ang hinang, Hindi ko alam kung anong ginawang technique kasi ako pag nagpo-full wave dito ko yung binabaklas. Itong dalawang to. Tapos wala akong gagalawin doon sa yellow wire. Ang tatanggalin ko lang yung ground. Ito tama naman, tinanggal yung ground. Hindi ko lang alam kung saan kinapit yung ground. So mamaya check na lang natin kung tama naman yung pagkaka-reading ng full wave niya. Pero ito number 1 sumala, yung timing. So ang gumawa daw nito dyan, taga kabilang shop. Kung mapapanood mo tong video to, yan, kung ikaw sigurado ko nakasubscribe ka sa YouTube channel ko, yan, kilala mo naman to. Hindi kita tinuturo ko na lang sa'yo. Siguro naglagay ka ng tensioner. Ang paglalagay kasi nito, ang pagta-timing, lang technique, tinutukutan ko lang siya dito ng daliri. Tukudan mo muna siya ng daliri bago ilagay mo yung timing, itong tensioner. Pag natukudan mo siya, titingnan mo na kung tama. At tulad nito, sala, isang ngipin. Mahirapan talagang paandarin kasi mawawala yung timing niya, So yan, kung nanonood ka at napanood mo to, kung nahirapan di makita rito, tuklapin mo, huwag ka manghinayang sa gasket. Manghihinayang ka sa gasket kung mapeperwisyo naman yung trabaho mo at makakaabala ka, palta mo na lang ng gasket. Yan, pinakita ko lang kasi pangalawang hipo ko na to. Nung una naman, tukot, ayaw din bumilis ang takbo. Ngayon inayos ko, napagana ko na kasi bumigay yung CDI niya, naging okay. Ngayon mga ilang araw naman daw, pumutok naman ng piston. So sarado naman kami, doon niya nadala uli sa kabilang shop. Naging problema, binunot itong head, syempre piston, naikasa naman, naibalik naman na maayos, kaya lang nawala sa timing. Hindi nila na double check. Hindi ko alam kung binaklas nila to, pero sabi binaklas kasi nag full wave. Dapat nga mas kitang kita mo na tong timing nito nung baklasin.
pero sumablay pa rin. So wag, baka naman nagmamadali, kaya kasi yung paggagawa ng motor hindi nakukuha sa mabilisang trabaho yan. Kung madami kayong customer, yung isa lang na sure ball, walang back job, napakaganda na nun. Sa amin kasi, sabi ko nga sa may-ari, ibalik doon sa nagawa, kasi para matuto ba, kasi laging ganun na magiging apply sa mga susunod pang customer. Paano matututo kung hindi mo ibabalik yung maling gawa, di ba? Ngayon kung laging magiging katwiran ay wag na, baka lumala pa, hindi. Paano sila matututo kung hindi natin ibabalik yung maling gawa nila? Kasi kung pababayaan lang natin, pag nakapaggawa uli sila sa susunod, kaawa uli yung susunod, di ba? Sabagay, may kanya-kanya nga tayong iniisip at pananaw, pero sana kung ako lang, para sa akin, ibabalik ko. Kasi unang-una, para matuto sila, alam na nila sa susunod kung saan sila nagkamali. So yan, makikita mo rito yung timing na isa. Makikita mo yun, oh. Ayun yung kuntil na yan. Dapat yan nakasentro. Yan, sesentro natin, ha. Layo na. Sesentro natin. O ayan, oh, sentro. Yun, kita mo. Ayan, sentro na, no? Kita mo naman, sentro. Ayan, oh. Ayan, top. Ayan, kita nyo, kung nakikita nyo, letter T, nakatutok doon sa kuntil na yun. Pero pagdating dito sa ibabaw, no, late siya, no? Ayan, kaya hindi siya mag-firing na maigi yung kuryente. Hindi aandar talaga na matino kasi late. O, ayan, sala. So, yan, dapat yan laging sentro. Kung mahama na ang timing chain, ang discarded dyan sa pag kinakabit ko kasi to, tinutuunan ko ng daliri para nakikita, kasi nagalaw kasi yan, nagalaw, oras na ikabit mo yan, gumagalaw. Ngayon late siya na isang ngipin, no? Kaya nahirapan sila magpandar. So ayan, babaguhin lang natin to, kalasin lang natin to. Pakikita ko sa inyo mamaya kung paano magkasan ito ng ayos. Okay, magmadali pag nagagawa kayo ng motor, kasi hindi naman nakuha sa mabilisan para kumita. Dapat matyaga kayo magsiyasat, paulit-ulit. Halimbawa, kahit nahapitan mo na, check ulit, double check. Huwag niyong babaliwalay kasi malaking halaga, kasi oras na sumablay, malaking abala sa may-ari, malaking gastos kasi sablay, ulit na naman ang trabaho. Minsan may nadadamage pa sa pagkakamali natin. Kami, nag-aabono kami pag kami nagkakamali, nag-aabono kami. Siyempre, kaya tinuturo ko yung ganon kahit sa mga bago kong mekaniko. Kasi ayoko nga ng pabalik-balik ang customer. Mabuti sana kung pabalik-balik, iba-iba ang ginagawa mo. Hindi, iyon at iyon lang, iyon at iyon ang gagawin mo. Hindi mo pa pupulituhin. Nakakahiya, nakakabwisit. Maganda yung iba naman, ibang challenge naman. Pagkaganto lagi, yun na naman. Nakakainis pagka ganun. Kaya ito, pakita ko sa inyo, ha. Kung ikaw ay bago pala nagpa-practice, tuturo ko sa iyo paano magkabit. Medyo mga rap. Huwag mong kakat. So yan, luluagan ko muna tong sprocket cam nya. Luluagan muna natin. Bilog na. Bilog na pala. Yan, pagkaluwag yan, luwagan naman natin tong G's. Itong G's na to. Luwag pa pala. Hindi pa rin nahapitan, nalimutan di hapitan. Tapos luwagan naman natin yung tensioner nya, yung 8. Hindi nahapitan to. Luwagan natin to. Tatanggalin natin to para may timing natin ng maganda. Disclaimer lang po, ito po tinuturo ko do sa hindi pa alam. Ano po, hindi ko po itinuturo to do sa marunong na. Baka sasabihin na naman ng iba, ang dami na namang comment. Tinuturo ko lang po to sa hindi alam. Kung alam mo na, umalis ka na dyan sa panonood. Ito isa hindi lang po alam. Ano po, pagkabaklat nyan, hugutin natin to. Kasi isang ngipin lang naman ang sumablay. Adjust lang natin isang ngipin. Pwede pa ganito, kahigi mo lang gano'n, pero ibababa na natin to.
lang, isang ngipin. Tapos kabit uli natin. Yan, tapos tutuunan nyo dito. Tuunan nyo ng daliri. Yan, tuunan nyo ng daliri. Tapos tingnan nyo ngayon yung timing. Yan. Yan, kita nyo na oh. Focus mo rito. Yan, dahil na-adjust na natin isang ngipin, ito yung top, ayan yung content, diretso doon, dapat sentro yun oh. Yan oh, na-adjust na natin siya na isang ngipin. Ganyan lang oh. Bago mo tornilyohan, bago mo lagyan ng tensioner, daliri muna. Tuon ng daliri. Okay? Oh, kita nyo, naka-timing na siya. Yan, pwede mo na siya lagyan ngayon ng tornilyo. Lalagyan mo na ng tornilyo. Ganun lang kasimple, hindi na yan babago. Kahit lagyan mo siya ng tensioner, hindi na yan babago. Ulit, testing ulit. Ganyan, huwag ka magmamadali. Timing uli. Tapos pag nakita mo na nakasentro na ng timing, kapay mo yung barbula, yung rocker arm, kung i-adjust mo pa o hindi na. O pag nagalaw, okay. Itong kabila, okay, nagalaw. Ibig sabihin, goods na yan. O. Pero titingnan mo kung alin ang malaki ang gap. Okay naman. So yun lang, dito lang sila nagkamali sa timing. Kung saan yung pinaka-importante, doon sila nagkamali. O, kapitan na natin. Balik natin paano magbalik nito. Ayan. Dapat may pang ano ka dito, pang sungkit. Patay yung panungkit. Ayan, lalagay natin ng tensioner. Sige, patay mo na rap. Mamaya na ulit. So yun, naikabit na natin yung tensioner. Na-timing natin ng maayos. Tingnan natin kung nagalaw. So, testingin natin pa anda rin. Kabit muna natin to para hindi na tumapon ng langis. Kabit muna natin. Kali, patay mo ulit. Sipa. One click na, hindi na 100 kick. Kaya lang meron nga singap-singap oh, ayun. Ayan, singap-singap. Ang problema naman niya sa carb. Siguro pinakalman din nila yung carb. Hindi nila na ibalik yung tamang tono nung air and mixture ng gas at saka ng hangin. So babaklasin natin yung carb. So ayan, nakita nyo naman one click na, pero meron pang isang problema. Sisinghap-singhap naman yung kanyang karburador. So ayusin natin yun. Yan, sa carb naman tayo kasi sisinghap-singhap. Baka pinakalman din yung carb. Pre, baka nilinis na. So hindi rin na ibalik sa tamang tono. So yan, carb naman ang ating ayusin. Pakikita ko naman sa inyo. Check natin yung air and mixture nya, yung ere. Kung paano maghalo ang gasolina at saka yung hangin. Kasi pag hindi naka-timing yun, ganun na mangyayari.
para ka laging may sipon. Ang tit. So ayan, tapos na po natin gawin, na-timing na rin po natin. So ngayon paanda rin po naman natin ngayon sa push button kung talagang aandar na siya. Ayan. Ayan, hindi na po mahirapan may-ari magpaandar kasi nabuhay na po natin ang push button. So ayun, sana may natutunan uli kayo sa panibago kong tutorial at dun sana sa nagawa. Shout out sa iyo. Sa susunod sana i-timing mo ng maganda, huwag ka magpadalos-dalos. Lahat naman tayo nagkakaroon ng back job. Wala namang perpektong mekaniko, basta lagi lang tapat sa ating mga ginagawang trabaho. Ila po at maraming salamat.